Hindi na po mapigilan. Tuloy-tuloy na po ang mga opinion, suggestion, idea, at sabihin na natin expose na ginagawa ng veteranong senador, veteranong abogado, lahat nasa kanya na. Si Secretary Juan Ponce Enrile, Chief Legal Counsel ni Pangulong Marcos ang tinutukoy ko. Bakit po? Nabanggit ko yan. Ito yung kanyang paliwanag. I-relay ko po sa inyo, tatalakayin ko, ipapaliwanag ko, magbibigay tayo ng opinion at analysis sa kanyang sinasabi. Ano ang sinasabi ngayon ni GPE, Juan Ponce Enrile, Attorney Enrile? Ang kanyang sinasabi, noon pa daw, dapat alam na ni Duterte, dating Pangulong Duterte, na aabot, makakarating sa International Criminal Court ang kanyang kaso. Kahit daw ito noong mayor pa lang, kahit hindi pa siya presidente, alam niya makakarating sa ICC ang usapin ng human rights violation nung ito'y mayor pa lang. Yan ang sinasabi ni Enrile. Tapos nadagdagan pa nga ito nang siya ay naging presidente na dahil sa Operation Tokhang, na sinasabi ngang labag sa karapatang pantao dahil mayroong 20 hanggang 30,000 umano ang naging biktima. Kaya lumaki. Ngayon, ang sinasabi ni Enrile na dati na sinasabi niyang alam ni Digong Duterte na aabot sa ICC ito, dapat daw may mga plano. Dapat daw pinaghandaan na noon pa ng ni Duterte at ng kanyang legal team na sa oras na umabot sa ICC ang issue, alam niya kung anong gagawin. Ang sinasabi dito ni Enrile, nagpabaya, binaliwala, hindi pinaghandaan ni Duterte at ng Duterte team, legal team, ang kanyang kinakaharap na problema ngayon sa ICC. Meron pa nga pong sa pantaha na sinasabi si Enrile na malabo nga daw na ito'y makauwi o makabalik pa ng ating bansa dahil nga sa bibigat po ng mga kasong crime against humanity doon sa ICC na nagsimula pa yung mga paglabag na sa batas, karapatang pantao nang siya pa ay mayor ng Davao, nadagdagan pa nung siya ay naging pangulo na. Yan ang sinasabi. Kasi nga, alam daw ni Duterte, sabi ni Enrile, na talagang may lalabas at lalabas ang mga complainant. May maghaharap ng reklamo sa kanya. Hindi lang dito sa Pilipinas. Aabot nga sa ICC. Kasi noong mga panahong yun, member tayo ng ICC. Mayor si Duterte at saka nung kanyang halos 2 taon or 3 taon na pagiging Pangulo ng Pilipinas, member pa tayo ng ICC. Kasi nawala lang tayo sa ICC nung mag-file sila na mag-withdraw at na-aproban ito noong 2019. So halos kalahati na ng term sa loob ng 6 na taon ni Duterte as President ng Republika ng Pilipinas, dun lang na-aproban ang pag-withdraw sa ICC. At posible sa aking opinion at analysis, kaya nag-apply siya ng withdrawal kasi nga alam niya na baka may mag-file ng kaso sa ICC. Actually, alam na niya. Kasi 2017 pa lang, may nag-file ng mga Pilipino before ICC ng kasong human rights violation, crime against humanity. Kaya nga napabilis ang pag-withdraw ni Duterte at kaagad-agad after 1 year ay na-aproban, wala na tayo sa ICC ng 2019. So, ang sinasabi ngayon ni Enrile, from day 1 o mayor pa lang, alam na niya, hindi niya napagandaan. Okay? So, ano inyong masasabi niyan? Tama ba si Juan Ponce Enrile? Na ito ay dapat kung napaghandaan, di aabot dito, binaliwala, parang gano'n, ay umabot na sa ganitong problema. At tama rin ba yung sa pantahan ni Enrile na malabong makalabas? Malabo nga na makabalik pa ng bansa dahil sa dami ng kinakaharap na kaso sa International Criminal Court. Kung pag-uusapan yung mula mayor hanggang presidente, napakatindi niyan. At pag nagsalita yung mga DDS na ang loyalty nasa kanya nung siya ay mayor pa lang,
na ngayon ang balita ko ay testigo sa ICC, abay talagang mabigat yan. Sina Matubato ba yun? At kung sino-sino pa hong membro ng DDS daw ng mga panahong yon. Ayan o, palagay ko alam at merong pinanghuhugutan si Secretary Juan Ponce Enrile, Chief Legal Counsel ni Pangulong Marcos, ang mga kaganapan. Kaya ngayon ay iniisa-isa na niya na sabihin yung mga maaaring pagkukulang, pagkakamali at maaaring pananagutan. Kasi hindi naman magsasalita si Johnny Ponce Enrile kung walang pinanghuhugutan dahil alam niya kung ano ang mga nangyari at alam niya ang mga batas, local at international. Alam din niya ang kapangyarihan ng ICC. At higit sa lahat, ito, inulit na naman ni Juan Ponce Enrile na legal ang ginawa ng Philippine government. Legal ang pagkakaaresto kay Duterte. Legal ang proseso dahil may warrant of arrest at paghuhuli kay Duterte. Muli niyang inulit yan. Kaya nga nagbigay na siya ng opinion na hindi nyo kasi pinaghandaan eh. Baka nag-relax kayo. Maasa kayong hindi makakarating doon. Hindi naman ho pwedeng mahabang panahon ang kapangyarihan. Siguro inisip ni Duterte, mayor ako, naging presidente ako, lahat magagawa ko, walang pwedeng mag-file ng kaso sa akin. Tapos na ho yung power niya. Wala na siyang immunity after June 30 ng 2022. Dahil nag-take over na ang bagong presidente na inihalal ng taong bayan, si President Bongbong Marcos. So mula noon, nawala na ang kanyang immunity. Kaya nga ito, dumadami at padami pa ang mga kasong kakaharapin. Kung yung magulita, kababalita ko lang isang araw, ini-open ng ICC online. Nag-open na sila online. Wine-welcome nila ang lahat ng gustong magdagdag, mag-file ng kaso, magreklamo against Duterte tungkol sa human rights violation. Hindi pa sapat yung unang nakarating sa kanila ng mga reklamo. Pero napakatitindi na noon. Ini-open pa at ang willing, kung sino man, willing na mag-participate, magdala na magbigay ng mga sinumpaang salaysay o reklamo officially laban sa dating Pangulo, welcome sa ICC. Online. Yan po yung sinasabi ng spokesperson ng ICC. Antindi. Di ba nagkasunod-sunod? Kaya siguro yan din ang pinanghuhugutan ni Secretary Juan Ponce Enrile sa kanyang sapantaha na malabong makauwi dahil sa bigat ng kaso. Matagal na paglilitis ito. Matagal na sasailalim sa trial ang dating Pangulong Duterte. Pero walang kasalanan, wala daw pagkukulang, walang pananagutan ang gobyerno sa ilalim ni Pangulong Marcos sa kanilang administrasyon. Dahil sumunod lang sila sa batas at saka court order, warrant of arrest na dala ng Interpol galing sa ICC. Ano inyong masasabi? Diyan po sa isong yan. Ako sa tingin ko, tama si Juan Ponce Enrile. Meron siyang pinanghugutan, meron siyang basihan sa kanyang mga sinasabing ito. Baka nga nag-relax. Baka nga akala nila hindi siya makakarating sa ICC. Baka akala nila ganun-ganun lang yung kaso. Hindi daw napaghandaan. Dapat daw may plan A, plan B. Dapat may malawak na mga paghahanda ang legal team or defense counsel ni Duterte. Dahil kung hindi, malabo daw makauwi. Wow! Please like and share ng video. Paki-forward po ninyo sa inyong mga kaibigan sa buong mundo at na makarating ang mga development na ito. Issue lang ito. May pinanghuhugutan tayo. Walang personalan. Trabaho lang po.